Suporta sa atong pamilya ug sa sunod 101.7 Pilipinas TC. DYDC jud ba? Kasab ha? Radyo Kalambuang gid na. Layo na tatak VSU kini. VSU kini. VSU. Yes, mga higala, once again, good morning. Maadjong buntag, Visayas State University. May buntag baybay City Leyte. And kung hapon nino sa Mikalagongora, nagbabalik for our Serbisyo Estudyante, continuation sa atong programang Serbisyo Estudyante. But another topic, mga higala, no, this is also relevant for our proud Vescans. Okay, mga higala, so sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, this is Micaela Gongora for our program this morning, Serbisyo Estudyante. And of course, we have special pod nga guest, karong daw mga higala, ang student regent gayud mismo, no, si Mr. Sunny Dumpa Jr. atong aron hisgutan ang kining upcoming Leadership Congress. So once again, good morning, Sir Sunny, and Good welcome to morning, DYDC. Sir, basi na kay ganahan nga i-message or shoutout sa before ta mag-start sa atong pag-discuss sa atong topic on the Leadership Congress. Yes, so good morning everyone. Ako di ay ang inyong student representative sa highest governing board diri sa VSU. Ako si Sunny. And mo-shoutout lang ko sa akong mga fellow officers karon nga ang uban mga third year nag-OJT pagyud in taon. And ang uban sad busy sa pag-prepare aning atong Congress. Ug also shout out sa mga incoming freshmen, no, kay murag busy gud kayo sila bisag lisod ang panahon. Ning ani gud sila para magpa-enroll sa atong Visayas State University. Yes, so thank you so much, Sir Sunny. And okay, so before siguro nato hisgutan, sir, no, ang pinaka-purpose of this upcoming Leadership Congress, no, or unsa man daini nga Congress, ari sa siguro ta magsugod, sir, sa kinipitawng pagka-leader, since pila nagali ka years, sir, nga lead nahimong student leader here sa VSU? Nag-start agong leadership journey diri sa VSU, ma'am, starting first year ko. So around mo 4 years na gid siya since first year to fourth year. Wow, no. So dili gajud lalim ang mahimong leader, no, daghan kay gi-consider. And then of course you're also a student. Oo, mo gina ang pinaka-kuan diha. It's about managing your time. So sir, what qualities kaha, no, ang dapat gayud naa sa isa ka effective leader? Dili lang tamayon nga leader, no, manay effective leader sa karon nga panahon. So sa karon nga panahon gud daghan tag mga gitawag nga uncertainties, Yes. mga nga mga mabutang nga mahitabo nga di nato planado. So importante gyud nga ang usa ka leader or usa ka student leader nato nasa jay gitawag nato nga usa ka visionary student leader. Kaya kung visionary ta bisag unsay mahitabo sa future, at least murag naatay idea kung unsay pangbuhaton. So dili ta maratol. So nagapon tay padulngan. Ana mao gyud pinaka-importante usa ta ka visionary. Lang naglantaw po ka sa future, sir, no? Dili Yes, lang gid ma'am. ka sa current situation. Kaya lagi na yung mga uncertainties dito kay baw. So kung at least kung naglantaw ka sa future, no, nakay vision sa umaabot, makahibaw ka og unsay mong buhaton mo, naka-plancha diha ang imong mga plans. Oo. So thank you so much, ana, sir, no? And sa pagkakaroon ba, sir, unsa ang mga challenges, oo, nga ginatubang sa mga leaders, student leaders? So ang usa sa mga daghan actually, ma'am, but ang top of the problems nato diri sa VSU sa mga student leader kay medyo nag-decline ang mga interest sa mga estudyante nga mag-serve, pero dili based akong mga kaistorya sa lain-laing universidad nga mga student leader pod, dili lang na siya isolated case kay mga student leader pod sa ubang university sa Philippines, kay naapod sila ani nga problem, nag-decline ang interest, so wala ni managan, wala na gusto mag-serve because maybe di sila aware kung unsa ang mga buhatonon, hadlok sila sa responsibilidad kana. And then also pud, ma'am, kaning sa atong naputay problem with regarding to the red tagging. Ato mga student leaders usually kay ma-red tag. So manay rason pud ang mga estudyante kay mahadlok na pud mag-run kay basig sila pud mismo ang ma-red tag. So man na sila ang mga pagatutukan nato, ma'am. No, so baybay gyud ang mga challenges, which is naamang gyud na siya, di man ta makaingon ana nung
nga mawala na. So ang ato na lang ana is unsaon pag-deal, no? So usa na nagi-mention ni Sir Sunny is katong ang interest nila sir no to run for kanang mga posisyon kay dili na gyud ingon ka or nagka-declining na no. So karon sir unsa man atong gibuhat sir ana kay So, ang sa karon mo ni atong ginahimo ang Student Leadership Congress. So, ang atong pagatutukan karon sa atong Congress kay unsaon nato pagsulbad ang mga problema sa atong mga estudyante, especially sa katong wala na interest mudagan. And then sa katong about sa katong red tagging, we are proposing to have a penalization of red taggers, no, kay medyo delikado man pod kung ma-red tag ang atong mga estudyante kay ma-compromise ang ilang safety, ang ilang security. So ang kana siya ma'am. And then we are also planning to have some sort of strategic planning. So ang atong mga strategic planning diri sa university katong atong nurture framework ato to siyang i-integrate sa atong congress para mas masulbad nato ang mga problema sa atong mga estudyante diri sa campus. Oo, so mo din yung pinaka-purpose of having this leadership congress, sir. Kini bang leadership congress, sir, no? Adi na ta sa itong pinaka-main topic. Unsa man ni siya, sir? Yearly ba ni nato nga ginahimo or depende lang? Actually, supposedly, yearly ni siya. And then, last year, the previous years before last year, wala ni siya napadayon for around 5 years, ma'am. So, wala tay congress for 5 years. And then, last year's fortunately napadayon nato and then hopefully next year pod mapadayon gyapon kay importante gyud kaayo ni siya para sa atong mga student leader, especially katong mga bag-ong nanagan para ma-prepare nato sila kung unsay mga possible mahitabo within that time sa ilang pag-serve, kung unsay ilang mga dapat buhaton, kung unsay ilang mga dapat pagatutukan. So it's also about pagprepara, sir, no, sa itong mga student leaders. Oo. So aside ana, sir, unsa pa man ang i-expect or unsa ka ang mag-gain sa mga student leaders inig-attend nila aning atong leadership congress? Okay, so ang kaning atong leadership congress karon, ang Student Leadership Congress 2026, aduna kitay tema nga lead with purpose, govern with integrity, and serve for sustainability. So atong pagahisgutan ang lead with purpose kay kani siya importante kaayo nga kabaluta sa rason nganong mudagan ta kay kana ang pagserbisyo nato sa atong mga estudyante kay if wala ta kabalo sa rason na tendency ma'am nga mo stray away ta or na tendency nga maglibog ta sa atong mga plano. And then sa govern with integrity kaniyang usa sa mga pinaka-importante pod ang atong integridad sa atong pag-serve kay dapat po dili ta mag-yano-yano lang sa atong pag-serve o kana. And then serve for sustainability, of course, dapat ma-align ta sa Sustainable Development Goals ang G17 para ang atong mga proyekto, ang mga projects sa atong mga estudyante kay dili lang pangdalian bitaw nga after nila mo graduate or after nila mag-serve ang ilang mga proyekto magpadayon and benefit gapon ang atong mga estudyante mga few years from now or even a generation after. So ang atong Student Leadership Congress, ang atong gi-invite karon kay si Dr. John Kit S. Masigan. So si Dr. Kit Masigan kay usa ni siya sa top 10 student leaders in the Philippines or top 10 student in the Philippines. So awarded ni siya sa national level and then usa ni siya sa mga speakers sa paksa. So national level ni siya. So hopefully ang atong mga student leader kay mag-attend ani, especially ang katunaalang diri sa Baybay campus kay daghan kayo mo ma-learn ani niya. Kay ang atong usa sa atong mga ginatutukan karon kay motui atong mga proyekto sa mga student leader dapat ma-align sa katong nurture framework sa strategic planning sa university. And then ang katupong atong dapat ang ilang mga proyekto again so sustainable kana siya and then tagaan nato sila murag sense of purpose ato nang i-instill nila ang mga rason nganong dapat mudagan ug unsaon nila pagpadagan ang ilang council. Kana. Alright. So, nindot kayo ni mga higala no, nga opportunity for our student leaders. By the way, sir, kanusta ang galing atong Student Leadership Congress? So ang atong Student Leadership Congress kay ang original plan namo ani kay handle siya around July 31 to August 1 but dili man available ang atong speaker. So gina-move nato siya to August 3 and 4. So kana 1.5 days ni siya. Okay. So, dinhi ani pahigayon, sir, within the campus? Oh, diri sa Physical yun sir, no? Baybay campus sa RDE Hall. Sa RDE Hall. Mga higala, August 3 and 4 sa may RDE Hall. So, mapod ni ang availability sa atong guest speaker, no? Usa sa mga top student leaders sa Philippines. So, for sure, daghan ka itaog ma-learn, ana, no?
daghan kay tag mga mainundanong impormasyon about leadership nga masayran ana nga Student Leadership Congress. And for sure if namoy mga gikalibugan or naamoy if you don't know no or naglaglibog mo or nag-struggle mo unsaon man nako pag-govern considering sa mga sitwasyon karon, so at least inyo na ma-raise and matagaan mo og kanang bitaw ma-clarify, ma-enlighten ang atong mga student leaders. So also na ba ni registration nga activity? So ang among bagabuhaton ani ma'am kay ang sa main campus ang atong ipadalaan ni kay usa nga representative kada student organization. Tapos ang mga executive sa tanan council, so na USSC, na Faculty Supreme Student Council, and then mag-invite pud ta sa atong student media publication. So kana ang Amaranth diri sa main campus, mga ang sa Dolphins ingana. And then for the Vita campus naman, nag-cut off lang ta ma'am og 20 representatives so student council from Vita campus kay Sa tanan na nga Giliaba kada and campus, others, yes ma'am. Kay ang atong budget nga pagagamiton kay diri man i-charge sa main campus. So natay murag some sort of shortage sa budget. But ang ilang buhaton ana ang importante kay nay maka-attend para sila mismo ang mo-echo ana sa ilang mga na-learn sa ilang mga kauban. sila na mag-re-echo dito sa Vita campuses, no? So 20 sa tanan na nga campuses, sir, no? So, 20 each campus, ma'am. 20 each. Ay, ubay-ubay day po, no? Abi na og 20 sa tanan. So 20 representatives from each campus. So wala na sila bayran, sir, during aning August 3 and 4. Sa atong mga kauban ma'am sa main campus kay wala gid sila bayaran kay charge ni nato sa Student Development Fund. And then sa mga Vita campus naman ma'am ang ilarang pagabayaran kay ang ilang ang apartel. So ang kana usa ka room ilalang nang tunga-tungaan. So ingan mao lang na ma'am. Oo. So at least no naapod tay makuhaan nga fund, Student Development Fund for this activity. By the way, sir, mandatory ba gayud ni nga mga students student leaders mo attend, or is this mandatory for our student leaders to attend ani, and then exclusive lang ba pud ni for student leaders, or naay mga students nga they want to develop their leadership skills but dili gyud sila kana bitong elected for a certain position? Pwede Yes, ba pud ma'am. sila maka-attend? So ang atong pagabuhaton ani for our student leaders, this is mandatory para i-prepare nato atong kaugalingon para natay ma-learn pod. Pero sa katong mga dili student leader ma'am, unfortunately this time maybe in the future, but this time kay naligita gitawag nga shortage sa budget. So muna gi-focus muna nato sa atong mga student leader, and if mahimo ang mga student leader na nato, sila na ang mo cascade sa information, sila mo cascade sa ilang knowledge adto sa mga regular nato nga student or katong mga dili nag-serve. Oo, no, to also kana bang na mag-uban nga dili sila student leader, but they have this potential, no, and then ganahan pud sila nga mas ma-develop pa na. So mo tong nag-ask ko, sir, if exclusive ba ni, but mo lagi considering sa tong budget, so for now exclusive for student leaders, but hopefully ang ato mga student leaders, sir, no, mag-take initiative pod nga ang mga members pod nila diha sa council or ana nga specific nga college or faculty ila pong matabangan nga maka-develop sila ani nga mga skills, leadership skills. Kay importante man pud ni dili lang sa panahon nga estudyante ka kun dili even sa pagpanarbaho, no? Importante asset gihapon ni sa isa ka employee if you have this skill, leadership skills. Okay, so any information, sir, ani nga tong congress, upcoming congress nga would you like to share? Yes, so ang atong Student Leadership Congress mao to mahitabo siya August 3 and 4 sa RDE Hall diri sa VSU Baybay Campus. And then ang sa atong registration mahitabo lang na siya mag-RSVP ta. So mag-release lang mi og G-forms para fill upan sa atong mga estudyante kung para mo confirm sila sa ilang attendance kay dapat ma-reach nato ang atong quota. So hopefully atong mga estudyante nga taga-paminaw diri, taga-subaybay ug mga nagtan-aw karon na minaw, hopefully mo appeal mo ani nga Student Leadership Congress kay ang atong invited nga guest he is a big shot. So daghan gid kaayo tang ma-learn ani niya. Okay, so thank you so much for that, sir, no, and for taking the initiative, no, sa inyong pagplan ini together with Ma'am Christine, no, ang atong coordinator sa Student Development Services. Okay, sir, so you have mentioned earlier kaganihan no nga since first year nagkuha na gid ka, nag-appeal na gid ka mga ingon ani, no, and sa imong mga experiences pa, sir, sa pag-attend og nagkadaiyang congress or unsa pa na dihaan nga mga training, cap building, so unsa ang imong mga
matawag nato sir og lessons o para pod ba inspired bang uban nga ingon ani maka-learn day ka sa mga pag-attend og mga congress training cup building unsa pa diha unsa mga valuable lessons or experiences nga nakatabang nimo sir nga mahimo kang usa ka effective leader. Okay, so ang usal siguro sa mga pinaka-importanting na learn nako no kay as a leader, that doesn't mean nga ikaw ra usa ang mag-lead sa tanan sa usa ka council. Usa ka student leader, it means nga willing pud ka mo adapt, willing ka mamina, willing ka mo learn sa mga kapabilidad sa imong mga kauban kay just because you are a leader doesn't mean nga equipped na ka sa tanan. Yeah, So correct. mao na ang you are not a lone wolf, so you will work in a pack para mas effective ang inyong administrasyon, mas effective ang inyong council. So magtinabangay, ayog kahadlok mga tabang sa imong mga fellow officers and sa mga aspiring leaders po diha ayaw mo kahadlok magran kay dili mo mag-inusara, ubanan mo sa inyong mga kauban. Kana ma'am. So mo na no. Mo na importante gyud mga higala sa mga student leaders importante gyud nga mo attend bug mga yun ani no. Congress unsa pa na diha cup building as I have mentioned and others para maka-gain mo og valuable lessons and experiences nga makatabang po ninyo no nga mamahimo mong effective leader kay di man gud na siya kana bitong murag ang pagkahimong effective leader dili man na siya nga murag in just one kuan lang ba nga okay na kadigo na ka so it's a process gihapon Sir Sunny no Yes, ma'am. and ma-learn na ninyo through mga iyon ani nga mga activities pag-attend og mga aning mga activities mo nang ang atong student regent ang atong SDS unit naning kamot gayud to organize ani and we are also hoping no nga mo participate gayud oo na ay 100% support from our student leaders mo participate gayud nining atong upcoming leadership congress mark your calendar mga higala August 3 and 4 sa may RDE Hall VSU Baypay City. Okay sir tas pa tag oras no napatay 10 minutes. Any message or advice since we are talking about leadership naman lang no? Any message or advice or tips nga inyo ikahatag sa atong mga student leaders or listeners who want to become better leaders or effective leaders dili lamang sa school nga aspect or sa college kundi bisan sa workplace sa communities kana mo poy leader nga diha ka sa komunidad no dili man siya exclusive diri as a school. So kana ang imong dapat pagabuhaton no kay dapat always kamo question sa unsay mga panghitabo sa imong sa paligid ba sa ingana sa itong palibot kay for example na ka sa inyo dapat dili lang ka mag silent kanang kung naay mga panghitabo dapat usa ka sa mga maminaw sa imong mga kauban and usa ka kung mohimo ang gitag tingog dapat dili ta usa sa mga mag tingog-tingog lang magyagaw-yagaw usa ta sa mga mo take action usa ta mo take step para masulbad ang atong mga problema. And then sa mga aspiring pod nga student leader nato, ayaw mo kahadlok nga dako ang expectation sa inyo. Yes, dako gyud ang expectation, but ang inyong dapat hunahunaon kay okay ra gyud nga mag one step at a time kay nagatuog gyud ko sa atong ahong kaugalingon nga quote nga 1,000 baby steps will eventually put you a mile further than where you were before. Kana siya mo gyud na ang dapat natong importante as long as consistent lang ta naagid tay padulngan kana and then sa mo na puta sa workplace mo to kung mabutang ka sa leading position dili nagpasabot na nga ikaw ang nakabalo sa tanan so ang pag-attend nato og mga conference ang pag-attend nato og congress dili lang ni para maka-learn ta sa mga speaker kundi para pud maka-learn ta sa mga leadership style sa atong mga kauban kay aduna kita mga lain-lain nga leadership style. So, mas maayo na nga ma-immerse ta sa lain-lain nga estilo sa pag-lead para mas mudako ang atong horizon. So, kung lain-lain nga mga event nga mahitabo, lain-lain nga situation, at least na akay knowledge kung unsay dapat buhaton, unsay dapat i-act nimo. Nga na siya, ma'am. So dapat gud no nga kahibaw gid ka kana bitang mindful pug kano kung sa gid ang sitwasyon. Oo. And then mo lagi sige kaingon pa ni Sir Sunny dapat better listener pud ang isa ka leader no. Kada bang manginano pug ka o unsa ba gyud ang panghitabo unsa pa gyud ang nahitabo ana ba kay mo lagi dili man sa tanang panahon leader ka and then
kahibaw ka sa tanang butang, no? Namang yung limitation pa. So, importante gid ana nga kahibaw ka mo consider sa uban pod, no? And kahibaw ka maminaw. Better listener pod ang usa ka good leader. So, mga higala, it's 11:23. Ano na patay 7 minutes. If you have questions regarding ning atong upcoming Leadership Congress or naamoy concerns, pwede ninyo ipadangat sa atong Student Regent, Sir Sunny, no? Or pwede po ninyo mga higala i-comment sa atong comment section. We are live sa VSU DYDC 104.7 FM aron akong mabasa and atong mapaabot sa atong Student Regent, mga higala. So, Sir Sunny, unsa pa kahaang imong ganahan nga i-share, no? Para po ma-maximize na to ang atong time nga nakauban ka namo dinhi sa atong CBA ng DYDC. So kani ang usa day sa mga mahitabo nato during Congress kay muras jag mahimo nga kanang what we call project pitching. So ana, ang atong mga student leader, if namina mo karon, ang inyong dapat pagabuhaton kay inyo nang i-determine karon pa lang kung sa mga problema nato in campus, kay inig adto nato sa Congress ato nang pagahisgutan kung sa mga existing problems nato, and then i-anchor nato ato i-determine kung unsay mga dapat pangbuhaton para ma-anchor sa Sustainable Development Goal. Kay arong ang atong mga project nga itong i-propose kay pwede na siya i-adapt sa atong mga council, sa atong federation even, para ma-implementa nato not just here in Baybay campus but all throughout the system. So kana ang hopefully makakita mo kanang inyong pagasukiton kung unsa jud ang mga problema nato sa campus nga nagkuan sa atong mga student affairs. Kana siya, ma'am. Oo, sir, no, this is nice. And maayo pud, sir, nga mapasabot gayod ang atong mga leaders ahead of time para makauna-una na sila ba, makasulisit na sila kung unsa gid ang existing problems nga ginatubang sa mga students. And para maka-conceptualize, dili na mausik ang time ba during the Congress maka-conceptualize na, sir, no, kung unsa man ang maayo nga project to address these problems nga naka-anchored usab sa atong Sustainable Development Goals. No, kay ani daay nga Congress, great to know nga nag-mention si Sir Sunny nga dili lang day maminaw sa speaker ang atong mga participants, sir, no? Kung dili apil na usab sila nga kanang napoy mo participate gid, no, aning atong project pitching. So buhaton man, sir, sa second day. So ang mahitabuan na siya, ma'am, tagaan na to sila session na sila yung mga workshops nga na ang atong Congress ilang trabahoon kung unsa ilang mga nindot nga nahunahunaan. So after ana, ma'am, siguro sa second day na siya adto na ta mag-determine magpili sa mga projects nga nindot i-implementa diri sa atong VSU system. So may it be for campus-wide or system-wide or maybe sa inyo lang organization, okay ra kayo na. So, dapat anda mga leaders for this, no? And mo lagi para kanapitong kung mapangandaman mo, good sir, no, kay reach good pod or maayo nga project ang atong ma-pitch, no, or ma-conceptualize kanag yung sigurado nga maka-address sa existing problems or kana bang tailored to the needs gayod sa atong mga viscans sa atong mga students. Okay, so mga higala, kung wala na mo yung mga pangutana, diha, ano, so pwede gayud ipahabol, i-comment lang sa atong Facebook Live aron matubag sa atong Student Regent. Kumusta tod, sir, karon? Kumusta tod karon, sir, ang atong kahimtang sa atong mga students? Kumusta kay apil naman po nino, so mangumusta na lang po ko kahimtang sa atong mga estudyante karon, no? So karon, fortunately ang atong naipadulong nga bagyo, unfortunately kana, pero fortunately ang mga estudyante nato kay adto sila sa ilang mga kinaiyang mga panimalay. Pero naatay mga estudyante diri karon nga naga summer. So kana sila atong pagatutukan kung unsay mga necessary actions nato nga pagabuhaton. And then ang atong mga first year, of course, nga nag-travel pa from their different hometowns outside na paiuban outside Leyte. So hopefully nga ato silang mahatagan og assistance kung unsa mahitabo sa atong panahon kay medyo kusog na lain ra ba ang panahon. Hangin na. Tod, sir, no, speaking of kining lain na lagi ang panahon, what will happen, sir, sa katong mga incoming freshmen nga magpa-enroll pa lang since extended man kutub ugma? Unsa may to plano? Is there an extension na naman for those nga dili makaabot gayud tungod sa lain nga panahon or nanabatay plans for this? So ang sa pagkakaroon, ma'am, wala patay na sagap nga balita coming from the admissions office kung magpa-extend ba kita, kay actually ang kani atong buhaton ugma kay this is a sort of extension already.
So ang kada adlaw atong admissions kay nagadawat sila around 300 or more nga student enrollees nga atong gipasulod diri sa VSU. So hopefully by now daghan mga nagpa-enroll and hopefully by tomorrow mahuman gyud ta sa atong mga enrollment processes. No, then ampo lang po ta mga higala nga paiway ta aning lain nga panahon and magamping gayud no. Magamping gayud ang atong mga ang kinatibuk ang VSU academic community. Though diri sa atong nahimutangan mga higala, quick update lang pud sa atong panahon. Kini base kini ha sa Weather Advisory and Information System sa VSU nga bag-o lang gi-launch no. Ato lang Lunes. So ang atong current condition, so rainy gyud siya mga higala. In fact, windy pod at the same time no, so 54% ang chance sa pagulan. Dapat andam ta, dapat naka-bring na ta og protection sa ulan mga higala no. And considering pod sir no nga medyo mahangin-hangin dinhi dili dapat alerto po ta, dili lang po ta magpaduol sa mga kahoy kay daghan kay kahoy ang atong campus. Oo, dili lang po ta magpaduol. Do sa pagkakaron sir, di man pud ingon kadaghan ang atong mga students no, kay murag asynchronous man siguro ron or face-to-face baka karon sa mga nag-summer. Anyway, mo lagi itong mga higala dapat mag-amping gayud no, and dapat alerto. And dapat naka-follow ta sa mga official site nga nagahatag og saktong impormasyon kabahin niining atong update sa panahon. Or sa atong kan gayud mismo ning Weather Advisory and Information System, weather.vsu.edu.ph mga higala aron updated sa saktong mga impormasyon kay mo lagi expected nga dunay mga pag-ulan and reminder lamang pod we need to bring umbrella when going outdoors. Thank you so much sa atong mga suking tigpaminaw ato lang tong palakbit no kay considering sa atong panahon karon. Okay, so alas 11:30 na ato dakong magpasalamat sa atong student regent Sir Sunny Dumpa Jr. nga nakauban ka namo sir and nakapaambit ka og mahinungdanong impormasyon sa atong mga suking tigpaminaw kalabot ining upcoming Leadership Congress. Any last nga mensahe sir before ta mo say goodbye? Okay, so daghang salamat sa DYDC nga radio station nato diri sa campus ang atong developmental radio station. So salamat kay sa opportunity para mapasundayag nato ang kaning atong pag-imbita sa mga student leader nato for the Congress. And daghang salamat pud sa atong Student Development and Services Coordinator Ma'am Christy Taoy for this opportunity pod. Siya ang nag-imbita nako actually ma'am, siya nag-inform nako about ani nga opportunity Yes. para mapasundayag nato ang kaning pag-imbita. And then salamat pud sa atong mga fellow student leader karon, especially ni Kuya EJ Bolanyo nga siya ang naga-assist nako karon para sa pag-prepare sa Student Leadership Congress. And also salamat ni Ma'am Aleli sa iyang mga suporta for this Congress, ma'am. Thank you so much sa kinatibuk ang Office of the Vice President for Student Affairs and Services nga very supportive gayud no sa atong mga students and of course the VSU in general nga gipanguluhan sa atong presidente Dr. Prose Ivy Guasa Yepes. So daghang salamat mga higala sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villalazalo, kini si Micaela Gongora halang natong tulumanon, serbisyo estudyante. God bless and amping proud Viscans. Matisikon, mainang puon, mapursigido, ug kugihan magtuon, mahigog maon, matinabangon, madiskarte, labi nagwanay kan unon, kini ang atong